ito po, si Big Boy Drilon. Ito po ang patunay na wala talaga silang ebidensya. Sabi ni Drilon, hinikayat si Marcos Jr. na payagan ng paglabas ng tax record. Dalawa lang po yung Dalawa lang po yung pwedeng magbukas ng tax record ng mga Duterte. Si impeachment court po at saka si BBM. Sa impeachment court, parang malabo po silang pabuksan yan. Bakit? Tandaan nyo, pwedeng maging katwiran po ng lahat yan. Kung pinabuksan ninyo yung tax record, pabubuksan din po yung tax record nyo ng mga yan. Kala nyo titigay lang kayo ng mga dilawan? Hindi po yan. Mga makabayan black. Sabihin, Vice President nga, binuksan yung tax record eh. Tapos kayong mga senador, pumayag kayo. Ganito po mangyayari niyan ha. Pag pumayag po itong impeachment court na buksan yung tax record, hihilingin na po yan ng mga makabayan black. Bakit? Buksan nyo rin yung tax record nyo kasi pinabuksan nyo nga yung kay BP Sara eh. Yan ba magpapabukas ng tax record yung mga yan? Buksan nyo rin lahat ng tax record ng mga congressman. Salin nga, nag-submit na ba sila ng salin? Di ba pinasasubmit ni Boying yan? Dito ka rin bilib kay Boying. Si Boying, pag mga kontraktor ang usapan, bago tayo kay Drilon, maging desente naman tayong mga tao. Nakikiusap sa mga kontraktor. Maging desente naman tayong mga tao. Yung desenteng tao, na nagngangalang Rodante Marcoleta, walang pakipakiusap. Nakakulong po si Senator Rodante Marcoleta dahil po sa 75 million campaign contribution. Lahat po ng politiko may campaign contribution. Tanging si Marcoleta lang po ang nakakulong. Selective justice. Pero ang malupit nito, yung mga contractor, nakikiusap yung ombudsman, maging desente naman tayong mga tao. Huwag daw ipagsabay yung negosyo at pamumulitika. Kung gusto nyo magnegosyo, magnegosyo lang. Huwag na mamulitika. Contractor sila eh. Congressman na contractor. Hindi sila makukulong. Pinakikiusapan nga eh. Huwag naman kayong ganyan. Magbago naman kayo. Pero si Marcoleta na hindi naman kumita, hindi naman nagnakaw, nakakulong. Dahil inanapan ng butas, umamin ka eh. Sabi ni Arnold Clavio, di ba? Umamin kasi siya. Ganun pala ngayon. Huwag kang umamin, hindi ka makukulong. Pag umamin ka, makukulong. Ano inamin ni Marcoleta? Na may ginawa siyang krimen? Kaya niya sinabi yan dahil wala siyang krimen. At napatunayan sa COMELEC. May mga nagko-comment. Badong hindi naman korte yung COMELEC eh. Mali po kayo dyan. Basta usapin po. Usapin po ng mga election offense. COMELEC po nagpapasya. May sarili po sila. Pinagpapasyahan nila yan. Sasabihin nyo hindi korte. Hindi sila istriktong korte na may judge, may ano. Pero sila po nagpapasya po ng mga election offense. Basta po may kinalaman sa election. Yan bang campaign contribution? Wala. Yan yung katwiran nyo, di ba? Hindi nyo naman sinabi na nagnakaw si Senator Marcoleta ng 75 million. Hindi po. Ang sinasabi ninyo, hindi niya yan dineklara. Yan ay campaign contribution. Bakit hindi niya dineklara? Sa SOSE at saka sa SALN. Ikaw ba nagpapasahod sa akin, Darwin? Alam ko si YouTube nagpapasahod sa akin. Opo, bayaran po ako ni YouTube. Ngayon, kung sasabihin niyo po na may nagbabayad pa sa akin bukod kay YouTube, ay meron po.
May radio show ko eh. Hindi po libre yun. May bayad po sa akin yung SMNI. Ano pa po? Sino pa po nagbabayad sa akin? Duterte? Barat po mga Duterte. Sa tingin nyo ba yan sino yung Duterte supporter na bumaliktad na? Si Jam Magno, sa tingin nyo kung nagbabayad ng mga Duterte, babaliktad ba yan? Kayo naman Wala pong kaso wala pong nilalabag. In fact, wala pa nga po. Kaya po minadali nila na sampahan ng kasong Pero nakakagulat, pinakikiusapan yung mga kontraktor, samantalang si Marcoleta kulong agad. Ang bilis kay Marcoleta sa mga kontraktor. Wala tayong naririnig, wala tayong nakikitang investigasyon Bakit po? Para maiwasan umano ang panibagong EDSA 2, Drilon hinikayat si Marcos na payagan ng paglabas ng tax record ni BP Sara. Yan po ang patunay na pagpipilit nila ng tax record. Wala naman po yung tax record na yan Nagsampa po sila ng impeachment kay BP Sara. Nagsampa po sila ng kaso. Wala pa po yung tax record ng BIR. Di po ba? Sabi nila, last year wala pa naman yan Wala pa yung tax record na yan. Sabi nila last year, matatag yung ebidensya nila. Binasura lang ng Supreme Court. Dahil sa yung petsa. Ngayon, bakit hindi na matatag yung Bakit kailangan nyo ng tax record? Kasi hanggang ngayon, nagpe-fishing expedition kasi kayo. Kaya nyo inuna to. Inuna po nila yan yung paratang ni BP Sara. Dahil yan yung pinakamatatag nyong ebidensya. Wala pong naniniwala na may ebidensya pa rin kayo hanggang ngayon. Yan, hindi po yan ebidensya. Ang dami na po nagsabi, hindi po yan ebidensya. Wala kayong masusway doon sa natitirang 8. Wala po kayong masusway na anong sinabi ni BP Sara na hindi pa namin alam. Ang buong akala namin, nakita nyo po, o meron kayong patatayuin na ako yung kinontak na hitman. Kala ko ganun Kung yan lang po, wala po yan. Kaya sabi ni Drilon, ito po ang mga aktual na pahayag ni Drilon para po mula na po sa kanya, hindi na po. Nagkakaso po to ng mga vlogger Di ba yung kinasuhan nito, nakakulong pa rin yata hanggang ngayon? O nanahimik na lang. Anong pangalan nun? May edad na rin Kilala niyo yan, yung pinakulong nito ni Drilon. Drilon. Okay. Ang tao naman naghanap ng katotohanan. Yan na naman sila. Sino kaya yung taong sinasabi nila? Huwag nating kalimutan na nung impeachment of President Erap, nagkagulo nung ayaw buksan yung second envelope. Sana hindi ganoon dito. Kaya siguro buksan na lang ni Presidente para maalis na yung legal objection. Ay i-certify niya ng authority na pwedeng buksan para matapos na. Yan. Ang remedyo na lang ay yung Pangulo ang mag-authorize ng opening para maiwasan yung lahat na argumento na yan at mabilis ang paglilitis. Kasi mag-argumento po sila Okay, ano po yung problema? Ang problema po dyan, bakit nyo po tinatakot si BBM na magkakaroon ng EDSA 2, panibagong EDSA revolution kung hindi mabubuksan? Iba po yung sitwasyon noon. Galit po ang mga tao noon kasi nagulat Nagulat po yung mga tao, si Erap tumatanggap. Merong bulaga factor. Si Erap tumanggap pala ng wedding. Tumatanggap pala ng wedding. Si Erap meron palang Jose Velarde account. Si Erap meron palang Boracay Mansion. Nagugulat po kami. Ngayon po, Mejorada. Ayan, si Mejorada. Hindi ko nga po alam, tinatanong ko nga po Kung nakakulong pa rin ba hanggang ngayon o nanahimik na lang. Wala po nun
Wala pong nagugulat ngayon. Yang pong binibintang nyo kay BP Sara, hindi po kagulat-gulat. Yan pong, naroon ako nung EDSA dos kasi magugulat yung tao. Grabe. Imagine niyo yung presidente pala natin tumatanggap ng, ngayon, malala ngayon Ang inaakusa ngayon po siya, tumatanggap ng maleta. Dati, naging barya na lang yung wetting money. Okay. Ang ano lang po niyan, ang problema lang po natin diyan sa sinasabi ni Drilon. Bakit mo ipangpapanakot parang binablockmail niya yung presidente? Buksan mo na yan. Kasi sa tingin ko po, hindi nila mapapapayag yung korte. Mabuksan man niya. Wala naman po, hindi po nakakatakot yan. Ano ba lalamanin yan? Paikutin, hindi po nila mapapaikot. Wala pong laman yan. Maniwala kayo, parang katulad lang yan kay Erap. Walang laman. Wala naman palang ebidensya. Puta, pinagtalunan nila. Okay, eto po. Patunay lang yan na hanggang ngayon, wala talaga silang matibay na ebidensya. Kasi kung totoo po na may matibay sila ebidensya, bakit nyo pinagpipilitan pa rin yung BIR? Pinasuli na nga sa BIR. Yo, diba? Kasi wala. Mary Grace Piatos na kasunod. Ano na? Eto na pinakamatibay nyo, diba? Tignan nyo po yung testigo nila, si Zulaika na agad. Hoping na magkamali na sinabi si Zulaika, maidiin niya si BP Sara. Tsumachamba lang kayo ng baka may masabing mali si Zulaika. Pinakamahina po yung mga ginagawa ninyo. Ang pangit ng diskarte. Hindi po makukonvict si BP Sara niya. Pag wala po kayong wala po kayong matibay na ebidensya, wala pong mangyari dyan sa impeachment ninyo. Hindi nyo po mapapabaliktad. Ang kinakailangan nyo kasi, makapagpabaliktad kayo dun sa 8. Di ba? 8 pa ba'y natitira? 13 kayo, kinakailangan nyo ng 3 na mapabaliktad. Paano kayo makakapagpabaliktad kung wala naman kayong matibay na ebidensya? Patunay po yan. Ngayon, patulan natin si Drilon. Halimbawa, Drilon, hindi pumayag si BBM. Magsasagawa kayo ng EDSA Revolution. Una, sinong loko-loko ang sasama sa inyo sa EDSA dahil lang hindi binuksan yung BIR? Sa tingin nyo, ganun pa rin kayo karami? Sabihin ng mga dilawan, ayan na naman kayo. Yung mga dating sumuporta sa inyo. Ayan na naman kayo, mananawagan na naman kayo ng mga EDSA. Nadala na sila. Sa 2 EDSA, walang nangyari. Napalitan lang po yung mga magna. Okay, ikalawa. Halimbawa, nagtagumpay kayo. Sino ang magiging presidente? Correct, si BP Sara. Kung napatalsik po ninyo sa EDSA, halimbawa lang, malabo po to kasi wala na naniniwala dyan sa mga yan. Yung trillion march nga nila. Tayo lang ang nagparami ron. Yung mga, di ba, dahil gusto nga natin ng ayaw natin sa marami po sumama sa kanila dahil sa pag-aakala na yun ay anti-corruption. Yung pala anti-Duterte, yung trillion march nila. Kaya nung bandang uli, wala na sumasama sa kanila kasi anti-Duterte lang pala yun Hindi pala kayo anti-magnanakaw, anti-Duterte lang kayo. Naliliwanagan. Halimbawa po, nagkaroon ng himala. Napatalsik ng mga dilawan si Marcos. Kasi hindi naman tayo sasama dyan Sino po ang magiging presidente? Yung vice president. Thank you very much si BP Sara, presidente namin. Si BP Sara magiging presidente ng Pilipinas. Kau naman, Drilon, no? Baka nakakalimot na po, pasensya na kayo. Kasi siyempre, hindi niya na alam, no? Baka akala niya si Lenny pa presidente, kaya nananawagan siya na EDSA yung mga mamamayan. Hindi nyo ba naisip, mag-EDSA kayo, puta, magiging presidente si BP Sara?
Pag napalayas nyo si Marcos, alam na rin ni Marcos yan, ako patatakutin nyo, mas takot nga kayo sa mga Duterte kaysa sa akin. Di ba? Kaya ako nga kayo kakampi. Ayaw nyo nga si Duterte na maging presidente, tapos mag-e-EDSA kayo. Wala na pong power yung EDSA nyo na yan. Hindi na nga kayo nakakarami dyan eh. Oy, antagonist, kung ano-ano mga pinagsabi mo, kanina ka pa. Huwag ka magpakalat ng fake news dito. Hindi na warning yan. Mabuhay daw yung mga kung ano-ano mga pinagsabi niyan. Kala mo, magagamit mo kami rito para makakalito ka rito. Huwag po kayo maniniwala dyan. Nalalaman nyo po pag may rally. Pag may rally po yung UPI, nag-a-announce po sila. Eto, may rally kami sa Liwasang Bonifacio. Ang nakakabilib po ngayon, ang dadami na po ng sumasama sa mga rally. Di ba? Rally natin. Hindi rally nila. Sila paunti ng paunti. Sa atin, parami ng parami.